Isang malakas na tinig mula sa dating opisyal ng palasyo. Walang ibang presidente sa kasaysayan ng bansa ang lubos na minahal ng taong bayan, lalo na ng pulis at militar, kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dahilan, ang kanyang tunay na malasakit at walang kapantay na paninindigan para sa kapakanan ng mamamayan. Narito ang report ni Paul Montibon. Sa mata ng dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, isang katotohanang hindi matututulan. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-iisang lider na labis na minahal at nirerespeto ng pulisya at sandatahang lakas. At nang lapastanganin siya, bakas sa pagluha ng mga opisyal at ordinaryong mamamayan ang sakit ng paglapastangan sa tao na itinuturing na ama ng bansa. Hindi katakataka yun. Hindi katakataka na umiyak yung mga yan sapagkat yan ay mga pulis natin, mga militar natin, inalagaan ni Presidente Duterte yan. Dinoble ang kanilang mga sahod, lahat ng mga benepisyo nila binigay. Kasi ang pananaw ni Presidente Duterte, mukhang nakalimutan natin to. Ito ang tagapagtanggol ng bansa, tagapagtanggol ng mga kababayan natin. Tapos ang lilit ng mga sahod, walang mga, di ba, ang mga reklamo ng mga military noon, ng mga pulis, wala silang kulang ang uniforme, sapatos, baril. Inalagaan niya yon. Hindi lamang ito isang pagkaraniwang relasyon ng pinuno at ng kanyang mga alagad ng batas, sapagkat si Duterte hindi kailanman nakalimot kahit sa kamatayan ng isang pulis o sundalo, naroroon siya kasama ng pamilya, kasama sa luksa, kasama sa pagbibigay pugay. Siya lang ang presidente. Siya lang ang presidente, naging presidente, na sa bawat namatay na militar, pulis, nasaktan, binibisita niya sa ospital, sa bahay, lahat. Kumbaga, pinakita niya ang pagmamahal niya. Naniniwala rin si Panelo na gustuhin man ng mga pulis at sundalo na tulungan at proteksyonan si dating Pangulong Duterte ay wala silang magagawa dahil tiyak na masasakripisyo ang kanilang trabaho. Sa kabilang banda, hindi naman matatawaran ang malawakang epekto ng mga pagsubok na ito sa mga pulis at militar. Ang kanilang mga luha ay hindi lamang emosyon, ito ay tila nagising na damdamin ng isang nagbabadyang bagyo na kailangan ng gobyernong paghandaan. Alam po ninyo, yung iyak na yan, yang simula ng iyak na yan, ang aking mensahe sa gobyerno, yan ay simula ng pagkapukaw ng kanilang damdamin upang sila ay manindigan sa ginagawa ninyong paglapastangan diyan kay Presidente Duterte. Hindi ako magtataka kung darating ang panahon at mabilis ang panahon. Ngayon pa lang, naririnig na natin, nakikita na natin ang mga iba't ibang rally sa iba't ibang lugar. At ngayon, ang kanilang tinig ay patuloy na lumalakas. Kaliwat kanang pag-aalsa, pagkilos at paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Hindi na mapipigilan ang pagkadismaya sa pamumulitika laban sa mga Duterte. Mababakas ang galit at emosyon ng mga Pilipino para sa nag-iisa nilang presidente na walang hangad kundi mapabuti lamang ang bansa na malaya sa korupsyon, pang-aabuso ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan, kahirapan at impluwensya ng iligal na droga. Sino ang may kasalanan? At kanino kakampi ang bayan? Mga tanong na kailangang sagutin sapagkat ito na ang bagong sigaw ng sambayan ng Pilipino, ang paghanap ng tunay na lider na may tapang at malasakit.